sa unang aklat ni Juan. Kung tayo sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa Anak. Pagninilay. Ano ang iyong kwento ng pananampalataya? Ano ang nagtulak sa iyo upang maunawaan na kailangan mo si Jesus? Alam niyo po, mahina lang po akong babae. Isang iyakin, madali po akong ma-discourage, lalo na pagka pinagtutulungan na ako, lalo na kapag paulit-ulit na sinasabi sa akin yung kahinaan ko, yung kapalpakan ko, yung kahit matagal na panahon tapos binabalik-balikan pa yung naging mga pagkakamali ko. Down na down ako niyan. Kung ano-ano na tumatakbo sa isip ko, gusto ko mawala na ako. Ganun ako kahina na tao. Kumbaga, inaasa ko ang lahat sa pag-iyak na lang para pag umiyak ako, tumigil na sila, huminto na sila. Kung hindi lang siguro ako na nakakakilala kay Jesus ng mga panahon na yun, siguro matagal ko nang inisip na mawala na lang sa mundo. Para hindi ko na paulit-ulit na nararanasan yung mga pinapakita nila sa akin, pinaparanas nila sa akin. At ang pinakamasakit kasi sa lahat, yung tao na inakala ko na unang-unang makakaunawa sa akin, unang-unang tatakbuhan ko, unang-unang magiging kakampi ko, hindi ko yon nalapitan. Siguro, isa rin siyang takot. Takot mawala ng kaibigan. Siguro. Takot mawala ng pamilya. Siguro. Kasi, syempre, isa lang naman ako laban sa lahat Ano ba naman ang kaya kong gawin? Sundutin nga lang ako, iyak ako Ganun ako kahina. Kumbaga, hindi niya ako papanigan, hindi niya ako gagawing kakampi, dahil nag-iisa lang ako, mahina pa. Siyempre, kahit naman sino, doon talaga siya tatakbo sa malalakas. Yung talagang pakikinabangan niya ng gusto. Pero ang hindi niya alam, ang kidnapitan ko, makapangyarihan sa lahat. Umiyak man ako, nakita man akong umiyak, nakita man ako na bumagsak. Pero, tinulungan ako ng makapangyarihan sa lahat. Kumbaga, yun ang naging takbuhan ko, kanlungan ko. Wala naman kasi siyang pinipili na tutulungan. Lalo na kung nasa loob mo, sa puso mo, ang paghingi ng tulong sa Kanya. Siya si Kristo. Siya ang ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin. Ganon kalaki ang pagtitiwala na binigay ni Kristo sa akin. Kapag pinanghinaan ako, lagi niya sa akin pinapaintindi, binibigyan niya ng kaliwanagan ng isip ko na huwag akong sumuko dahil hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwan. Iwan man ako ng lahat, pero hindi niya ako pababayaan. Yung pagkakataon na yun, sa lahat ng pagkakataon na wala na akong tao na nalapitan. Kumbaga, dahil hindi naman ako napapakinggan, pinagtatawanan pa ako.
Kapag nasasaktan ako, syempre, paulit-ulit ang mga sinasabi ko. Pag nasasaktan ako, paulit-ulit. Patuloy din ako sa pag-iyak. Hanggang kasi nararamdaman ko yung sakit, hanggang nararamdaman ko pa yung pang-aapi na pinagtutulungan ako. Hindi tumitigil yung sakit, hindi tumitigil ang pag-iyak ko. Kaya patuloy at walang sawa rin ako nagsusumbong sa Diyos. Patuloy at palagi akong nananalangin sa Kanya na palakasin ako, pakatatagin ng pananampalataya ko. Nagumaling ako sa lahat ng mga sakit na naranasan ko. At doon sa araw-araw kong pakikipag-usap sa Kanya, mayat maya na paghingi ko ng tulong sa Kanya, mayat maya ako sa na pagbibigay ng pagtakbo sa Kanya. Ibinibigay ko ang lahat-lahat sa akin. Tuwing pagising ko sa umaga, binibigay ko, inaalay ko sa Kanyang buhay ko. Kasi kung sa akin lang, matagal na akong tapos. Kaya, lagi tayo magpakatatag. Hindi tayo iiwanan ni Jesus. Lagi siya nangungusap sa ating puso. Lagi tayo magbigay ng panahon na kausapin siya. Isama natin siya sa araw-araw natin na buhay, pagising natin sa umaga. Basahin natin ang kanyang mga aral upang lagi nating maunawaan kung anong mensahe niya sa atin. At patatagin natin ang ating pananampalataya dahil walang iba na tutulong sa atin kundi siya lang ang ipinadalang anak ng ating Diyos Ama. Magandang hapon.